umaga sa inyong lahat. No, bago tayo tumungo sa ating aralin, ay pwede bang tumayo muna ang lahat para sa isang panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa ibinigay niyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Bigyan mo po kami ng talino at isang bukas na isip upang maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin upang magtagumpay sa buhay na ito. Hindi po magiging madali para sa amin ang araw na ito kung wala po kayo sa aming tabi. Gabayan po ninyo kami. Maraming salamat po. Amen. Sa ating klase at upang gisingin ang inyong natutulog na kaluluwa ay magkakaroon muna tayo ng ikling ehersisyo. Sundan lamang ang sayaw na nasa video. No, bago kayo umupo, pakiayos muna ng mga hanay ng inyong upuan at pakipulot na rin ang inyong mga basura. Maraming salamat. Tungo sa ating aralin ngayon, ano muna ang tinalakay natin kahapon? Binibining artus? Tama, ang tinalakay natin kahapon ay ang di formal. Ito ay isang antas ng wika. So ano nga ba yung di formal? Binibining sagido? Tama, ang di formal ay isang salitang karaniwan na ginagamit sa mga pang-araw-araw na pakikipag-usap. Ngayon, ano naman ang mga uri ng di formal? Binibining Rosalie? Tama, ang uri ng mga di formal ay mga balbal, lalawiganin at kolokyal. No? Ano naman ang mga balbal, kolokyal at lalawiganin? Binibining gahap? Tama. Bago magsimula ang ating klase, sa pamamagitan ng pag-alam ng inyong kaalaman sa mga larawan na aking ibibigay. Tingnan ang mga larawan na aking na-i-flash sa screen at alamin nyo kung ano yung mga pananalita ng mga taong ito. Kayo ay bibigyan ko ng 10 segundo. Yung unang larawan, sino ba ito? Binibining Rosalie? Tama, ito ay si Jessica Soho. Ngayon, nais ko munang linangin ng inyong mga kaalaman patungkol sa ating paksang tatalakayin. Meron akong inihandang aktibidad dito at tinawag ko itong crossword puzzle. Ngayon, ang panuto nito ay kunin ninyo ang mga kahon sa bawat bilang kung ano nga ba ang inilarawan ng bawat kahon. Ngayon, handa na ba ang lahat? Ngayon, ay pamilyar ba kayo sa mga salitang ito? Tama! Ang mga salitang ito ay naglalarawan sa mga iba't ibang wika na ginagamit natin sa pakikipag-usap. Ngayon, ano naman ang mga salitang binabanggit doon sa sinagutan niyong crossword puzzle? Miss Miandia? Tama! Ay, mahusay! Talagang meron nga kayong kaalaman patungkol sa ating paksang tatalakayin ngayong araw. Ngayon, bago tayo tumungo sa ating talakayan, ay nais ko munang basahin sa inyo ang ating mga layuning dapat makamit sa pagtatapos ng ating klase. Una, mabirig ang kahulugan ng mga iba't ibang variety ng wika. Pangalawa, makapagpahayag ng sariling natutuhan at nabibigyang halimbawa ang mga variety ng wika. At ang panghuli, makapagpapakita ng iba't ibang variety ng wika sa pamamagitan ng pagganap o pag-arte. Ang wika ay may iba't ibang anyo batay sa iba't ibang salik, gaya ng lugar, pangkat ng tao, okasyon, o katayuan sa buhay. Tinatawag ang mga ito na variety ng wika at ito ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ito ay ang mga sumusunod. Una, dialekto, idiolect, sociolect, ethnolect, register, pidgin, at creole. Ang unang tatalakayin natin na variety ng wika ay dialect. Pakibasa nga ng definition nito, Ginoong Russell. Maraming salamat. So, halimbawa ng dialect ay ang kapag dito sa Iloilo City, ang ating sinasabi ay nahidlaw ako sa imo. Samantalang sa Carayan naman ng 1st District ng Iloilo, ang kanilang sinasabi ay nahidlaw ko palimo. Makikita natin na may pagkakaiba sa ibang salitang kanilang ginagamit. Maaari bang magbigay kayo ng iba pang halimbawa ng dialect? Tama, napakagaling. Pangalawa naman nating halimbawa ng variety ng wika ay ang idiolect. Maaari ba nating basahin? So, isa sa mga halimbawa nito ay ang tanyag na linya ni Noli de Castro na magandang gabi, bayan. Kayong magbigay ng inyong sariling halimbawa ng idiolect.
Napakagaling! Ngayon ay tumungo tayo sa ating pangatlong variety ng wika. At ito ay ang sociolect. Pakibasa nga, Miss Artus, ng definisyon ng sociolect. Maraming salamat. Sociolect naman, nakapaloob dito ang mga game lingo, jejemon, jargon, konyo, at millennial. Maaari ba kayong magbigay ng mga alam niyong salita? Salamat. At sa pang-apat nating variety ng wika, ito ay ang ethnolect. Pakibasa ng definition nito, Miss Baldonasa. Ang ating pang-limang variety ng wika, ito ay ang register. Pakibasa ng definition nito, Miss Shireen. Salamat. Halimbawa naman ito ay ang paraan ng ating pagsasalita kapag ang ating kausap ay ating mga magulang. Halimbawa, pwede po bang makahingi ng pera? Ngunit kapag ang ating kausap ay ang ating mga kaibigan lamang, parang casual lang ang ating pagsasalita. Parang kita-kits tayo mamaya. Ngayon ay dumako na tayo sa ating panghuling variety ng wika. Ito ay ang Pidgin at Creole. Pakibasa nga po, Miss Shaina. Maraming salamat. Ang halimbawa nito ay ang pinaghalong Espanyol at katutubong wika ng Zamboanga na ginagamit para sa kalakalan ay tinatawag na Pidgin. Ang halimbawa nito ay ang pinaghalong Espanyol at katutubong wika ng Zamboanga na ginagamit para sa kalakalan, ito ay tinatawag na Pidgin. Nang ito ay maging unang wika ng mga taga-roon at nagkaroon ng formal na gramatika, naging Creole na ito. Kilala na ito ngayon bilang Chavacano. Malinaw ba ang ating talakayan? Magaling! Ngayon ay handa na kayo sa inyong susunod na gagawin. Tapos natin ang pagtatalakay. Kaya ngayon ay dumako naman tayo sa aktibidad natin sa araw na ito na pinamagatang variety ng wika, isang paglalakbay sa pamayanan. Handa na ba kayo para sa aktibidad natin ngayon? Ngayon ay babasahin ko kung ano ang panuto ng aktibidad natin sa araw na ito. Hahatiin ko kayo sa tatlong grupo, ang buong klase. Ang bawat grupo ay gagampanan bilang isang pangkat sa baryo. Maaaring magsasaka, mangingisda, guro o estudyante. Ang gawain ninyo ay mag-isip at mag-ensayo ng maikling eksena na nagpapakita ng variety ng wika na itinakda ng inyong pangkat. At makikita dito ang rubrics ng inyong aktibidad. Ang mga napili ng mga pangkat, ang unang pangkat ay idiolect, ang pangalawang pangkat ay sociolect, at ang pangatlong pangkat ay dialecto. Pagkatapos ninyong paghahanda, mag-perform kayo sa harap ng klase. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para mag-usap kung anong gagawin nyong eksena. Napakahusay! Ngayon palakpakan ninyo ang mga sarili sa pagpapakita ng napakahusay na pagtatanghal. Sa pagtatapos ng ating aralin ay magkakaroon tayo ng isang maikling pagsusulit tungkol sa variety ng wika. Pero bago tayo tumungo sa ating pagsusulit, ay narito ang ating panito. Basahin natin ng mabuti ang bawat sitwasyon at tukuyin kung ano ang variety ng wika ang ginagamit. Sagutin ito sa Google Form. 1 puntos ang nakalaan sa bawat tanong. Bago kayo umalis, ay mayroon akong iiwan sa inyo na isang assignment. Ito ay bumuo ng isang maikling salaysay na nagpapakita ng iba't ibang variety ng wika sa inyong komunidad at kung paano ito nakakaapekto sa inyong pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon. Isulat ito sa isang buong papel. At narito ang pamantayan sa pagsusulat ng pagsasanay. Ito ay 20 puntos sa nilalaman, 20 puntos sa kohensyon at organisasyon, 10 puntos naman sa paggamit ng wika, at sa kabuuan ay 50 puntos.